Hihingi na ng tulong ang Department of Justice sa Japan para sa DNA testing ng mga natitirang buto na narecover mula sa Taal Lake. Kasunod dito ng pahayag ng Philippine National Police na walang nakuhang DNA profile ang forensic group mula sa 71 mga butong nakuha sa lawa. Paliwanag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, matagal nang nakababad sa tubig ang mga kalansay kaya kontaminado na ito at mahirap nang makuhanan ng sample. Doon po sa mga na-recover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake, medyo ang challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge ay medyo wala na po tayong na-extract po accordingly na DNA profile po doon sa matagal na pong nakasubmerge, parang contaminated na po. Samantala, kinumpirma naman ni Fajardo na 3 DNA profile ang nakuha ng PNP mula sa mga buto na narecover sa isang sementeryo sa Batangas. Subalit nilinaw nito na hindi naman tumugma ang mga DNA sample sa 23 DNA na hawak nila mula sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Yung 3 cadaver po na na-recover po sa isa sa sementeryo po sa Batangas, 3 pong DNA profiles po ang nakuha po doon, 2 lalaki po at 1 babae po. Doon sa inixium po na DNA doon po sa mga buto po doon sa sementeryo. However po ay negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po. Doon sa mga who came forward and provided po DNA profile po. Gayunpaman, hindi naman isinasantabi ng PNP na posibleng magamit din ang mga DNA sample na narecover sa iba pang kaso tulad ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon at iba pa.